Ayan po mga kabida, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Nako, eto, fresh na fresh pa po, mga kabida. Bago lang po. Meron na pong nagpetisyon po mga kabida dyan po sa Korte Suprema po, para pigilan ito hong impeachment proceedings po, laban ho kay Vice President Sara Duterte dyan mismo sa House of Representatives, particular na po sa Committee on Justice po mga kabida. Hindi po ang defense team, ang petitioners po dito, kundi marami hong mga abogado po mga kabida, Ito po ay kinabibilangan po mga kabida ni Attorney Israelito Torion, Attorney Resi Angeli Rezada Nolasco, Attorney Martin Belgra, Attorney Wendell Avisado, Attorney James Patrick Bondok, o mas kilala hong si Attorney Jimmy Bondok po, mga kabida. Si Attorney Victor Rodriguez, Attorney Raul Lambino, Attorney Dela Maria Benelica Acosta Mandito, Attorney Jesus Bihundo Jr., at ito si Dr. Richard Mata po, mga kabida. Yung kanila hong petition po dito, petition for certiorari and prohibition with prayer for issuance of temporary restraining order or writ of preliminary investigation po, mga kabida. So that's it. Umpisa na po yung pag-question po mga kabida, sa proceedings diyan po sa House of Representatives, mga kabida. Kamakailan lang po nagpa-press con po mga kabida ito hong legal team, si Vice President Sara Duterte, kung saan po ay kini-question po nila mga kabida ito hong proceedings. Alright? Dahil tila nagkakaroon na raw ng mini trial po, diyan po sa House of Representatives, kung saan po ay isang paglabag po mga kabida, sa authority po ng House of Representatives bilang initiator po ng impeachment proceedings, Hindi po sila ang may karapatan po, na magkaroon po ng trial, mga kabida. It is the sole responsibility po, ng Senate. Pero tila ginagampanan na po mga kabida ng House yung role po ng Senado, bilang impeachment court. Okay? Mismo sa bibig po mga kabida, ni Congresswoman Jervin Luistro po, na magkakaroon po sila ng mini trial. Alright, mga kabida. So, dyan pa lang, malinaw po na meron pong paglabag dyan, mga kabida, sa provision po ng Constitution po, particular na po sa impeachment po mga kabida. Kasi malinaw po sa role po mga kabida ng House of Representatives na sila po ang mag-i-initiate po mga kabida sa impeachment proceedings. Meaning, sila po ang tatanggap po ng reklamo, okay, laban po sa isang impeachable official, and this time, ang impeachable official ho dito si Vice President Sara Duterte, at pagkatapos po mga kabida, i-refer yan sa Committee on Justice. Alright? Ang gagawin po ng Committee on Justice po mga kabida, titingnan po nila yung reklamo, okay, at pasasagutin po mga kabida yung respondent who is the Vice President herself, mga kabida. Pagkatapos po, kung meron na pong sagot ang kampo po ng Vice Presidente mga kabida, that's the time po, na i-evaluate po nila mga kabida yung complaint at saka yung sagot mga kabida, saka pa po sila mag-come up po mga kabida ng resolution. Ano po ang determination po? Ang determination po dyan mga kabida is probable cause mga kabida. So meron bang kahit katiting lang po, na basihan para iaakyat po mga kabida ang reklamo dyan po sa Senado para ho sa isa pong full-blown trial. Ganun lang po yung role po mga kabida, ng House of Representatives. Okay? Particular na po ang Committee on Justice. Hindi ho sila pwedeng magkaroon po ng trial or mini trial po, mga kabida. Dahil, kagaya na sinabi ko po kanina mga kabida, isang responsibilidad po yan, dapat gampanan po mga kabida ng Senado. Okay? Ang dami hong nakikita ho, ito hong depensa po dito mga kabida na mga loopholes na ginagawa po ng Committee on Justice, Kaya siguro, inunahan na po, nitong grupo po ni Attorney Israelito Torion, Anyway, kahit sino man po, pwede hong magsampo po ng petisyon ho, mga kabida, hindi lang po ang defense team,
Okay, malay natin baka magkaroon po ng rejoinder po mga kabida itong defense team po dito later, ano? Sa petition po na inihain po mga kabida ng kampo po ni Attorney Israelito Torion, ano, mga kabida. Now, ano po ang nangyayari po ngayon, ano? Na meron na po petition po mga kabida. Of course, ang gagawin po ng Korte Suprema, bibigyan po nila ng pagkakataon itong House Committee on Justice po, ano, mga kabida, nasagutin itong petition for certiorari and prohibition with prior for issuance of temporary restraining order or writ of preliminary investigation po, ano, mga kabida. Saka pa po mag-set po sila ng oral argument po dyan, ano, okay? Pero linawin po natin hindi po ang kampo po ni VP Sara po ang nag-file po ng petition dito, hindi po ang defense team, kundi ang grupo po mga kabida ni Attorney Israelito Torion at ilan pa sa mga abogado po, ano, na sumali ho dito sa pagsampa po ng petition for certiorari po mga kabida laban ho sa Committee on Justice, ano, diyan po sa House of Representatives. Actually, inaasahan na po yan, ano, mga kabida, na dudulog po, ano, kung hindi man po yung kampo po ni VP Sara, meron pong grupo na posibleng maghahain po mga kabida ng petisyon, no? Dahil sa anlinaw po ng pagyayari po, ano, mga kabida. Yung palang pag-issue po ng subpoena po, ano, mga kabida, yan po sa Office of the Ombudsman para lang po ilabas itong SALN po ni VP Sara, kini-question na po yan, ano, ng kampo po ni VP Sara po, ano, mga kabida. And most likely, yung banta po, ano, ng committee po, ano, na maglabas po sila ng subpoena para ho sa mga bank accounts po ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa po na si Attorney Manscarpio, no? Mga kabida, malinaw po na isang paglabag na po yon, ano, sa karapatan po ng PC Presidente. Tandaan po natin mga kabida, malinaw po sa guidelines ng Korte Suprema, dapat igalang po ang karapatan po ng Vice Presidente, ano? Karapatan ng isang impeachable official. Okay, mga kabida, and much more, dapat bibigyan po siya ng due process po. Ang problema po is sumobra po sila doon ho sa due process, ano, mga kabida. Gumawa na po sila ng mini trial po. Okay? Para lang po pagbigyan po yung side po ng Vice Presidente, ano, mga kabida. Ang dami yung nagsasabi na patibong daw yan, ano, yung ginawa po ng Committee on Justice, mga kabida, no? Buti na lang daw hindi kumagat si Sara Duterte, ano po. Lalong-lalo na po yung imbitasyon po sa kanya, no, na humarap sa komite, mga kabida. Dahil sigurado kong gigisahin po siya ng mga kongresista po, ano, lalong-lalo na po yung mga anti Duterte forces po, mga kabida, na mga mababatas. Alright? Pero matinig kasi si Sara ano, matalino. Ina-anticipate na po niya, mga kabida, na yun yung gagawin po sa kanya, ano? Kaya hindi po siya tumalo. Okay? Kaya ang nangyari, nainis itong mga mababatas po. Inakusahan po ang Vice Presidente, mga kabida, na lumabag po sa saligang batas. Ano? Anong sabi po ni Congresswoman Jelvin Luistro? Diba? Sabi po niya na yung hindi ho pagsipot ni Vice President Sara Duterte ay malinaw na isang paglabag daw, mga kabida, sa saligang batas o culpable violation po, ano, ng ating konstitusyon. Okay, batay daw doon ho sa pahayag daw, no, ni dating Supreme Court Associate Justice Noel Tiham, mga kabida, ano po. Ewan ko ba kung nag-aral ba ng rules of court ito kung si Congresswoman Jelvin Luistro po, ano, mga kabida. Diba? Malinaw po doon ho sa explanation po ni Congressman Rufus Rodriguez na ang Vice Presidente po meron pong karapatan na hindi ho dumalo, hindi ho magpakita dyan sa Committee on Justice, ano, mga kabida. Kasi meron po siyang mga abogado to represent her. Okay? Malinaw po yan. Kasi halos magkapareho lang po yung sistema po, mga kabida, ng pagdinig, ano, sa mga regular hearings, okay, sa mga korte, at ito hong sa Committee on Justice, ano, mga kabida. Alright? Kaya nga, marami hong nagtataka po, mga kabida, abogado po ito hong si Congresswoman Jelvin Luistro po, mga kabida, no? Bakit hindi po niya alam, okay,
yung rules of court na ang isang akusado po o isang respondent po mga kabida ay hindi po pwedeng pilitin na humarap po sa komite. Okay? Kahit na po sa korte po mga kabida, Okay? Dahil meron nga siyang abogado po mga kabida na mag-represent po sa kanya. So malinaw po talaga na merong agenda itong Committee on Justice. Kaya gusto ko nilang paharapin po si Sara Duterte, parang isahin po ng todo, mga kabida, po. So, what's up ngayon? Meron na pong petisyon, mga kabida. Hindi ko po alam kung ititigil ba ng Committee on Justice, yung kanila hong pagdinig while kinakaharap po nila itong petisyon po dyan po sa Korte Suprema, Basta ang sigurado dyan, mga kabida, after na matanggap po ng Korte Suprema yung petisyon, ibibigyan po ng SC, ito hong respondent dito, which is the House Committee on Justice, ng panahon para sumagot po dito sa petisyon na ito, mga kabida. So, depende na po yan kung temporarily ititigil mo na, ng komite, itong kanilang ginagawang pagtinig hanggat wala pa pong resolution po, ito hong petition po, mga kabida, okay, ng mga abogado laban ho sa Committee on Justice dyan po sa Korte Suprema, mga kabida. So, para po sa inyo, ano po ang inyong masasabi po at pananaw dito sa ginawa po ni Attorney Torion at ng kanyang mga kasamahang mga abogado po, mga kabida? Kung saan po, nag-file po sila ng petisyon, para pigilan, okay, ipahinto itong impeachment proceedings, mga kabida, laban ho kay Vice President Sara Duterte dyan po sa Committee on Justice, House of Representatives. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo makabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.